pinagtawanan lang daw ni Digong yung pag-issue nga sa kanya ng subpoena kaugnay sa kaso po na grave threat na isinampa ni Makabayan Block member at yun nga po ay si Franz Castro. So yun, pinagtawanan lang daw. Ito namang si Roque, meron naman po siyang paliwanag na hindi daw naintindihan ng taong bayan, ng mga kababayan natin, yung sinasabing pinagtawanan. Sige nga po, ano pa ba ang ibang description? Ano pa ba ang ibang paliwanag sa sinasabing pinagtawanan? Meron pa ba? Meron bang figurative meaning ang ganon? Di ba literal naman yun? Pinagtawanan. Okay, so to the rescue na naman etong si Roque. Kung naalala niyo po, yung minura ni Duterte ang Panginoon, may palusot etong mga katulad ni Roque at marami pang iba na kuno nga ay dahil sa lingwahe na itong si Digong. Yan yung mga excuses nila, lingwahe ni Digong. Hindi sanay sa Tagalog. Ano pa? Okay, figurative lang daw yung mga salita ni Digong. Hindi naman daw talaga literal. Kahit yung pagbabanta, hindi naman daw yun literal. Sige nga, paano naging figurative speech yung pagbabanta? Napakasaklap, no? Nagpapakabobo ang isang katulad ni Roque para lang ma-impress yung kanyang Panginoon. Ay pinagtatawanan na po kayo ng mga colleagues ninyo ng ibang, sabihin na natin, ng ibang lawyers na posibleng kilala kayo personally, pinagtatawanan kayo. Diba? Ano yun? Wala lang sa inyo yun na kayo ay pinagtatawanan? Wala lang sa inyo na kayo ay, or napakababa na ng tingin at standard nyo? Tingin ng mga colleagues nyo? Kasi sa standard nyo pabagsak ng pabagsak. Wala lang sa inyo yun. Nang ibig sabihin, meron kang ambisyon, meron kang ibang intensyon. Kaya wala lang sa iyo na malagay ka sa kahihiyan, di ba? Alright, this is the first time Duterte has been issued a subpoena since his term ended in June 2022. So umuusad po yung kaso na isinampa ni Franz Castro dito nga kay Duterte. At meron pahayag itong si Digong na kuno nga ay magpapakulong na lang daw siya. Di ba yun yung mga paawa niya? Magpakulong na lang ako. Ino-oppress ako ni Franz. Huh? Talaga lang. Ito totoong sinabi niya. Pero yun nga, yung tungkol sa kaso sa ICC, sabi niya, sa kanyang mga pahayag madalas, mas gugustuhin daw niya na siya ay mamatay na lang. Magpapakamatay na lang daw siya. Patayin na lang daw siya. Kesa daw ikulong nga sa ICC. Ay, anong katramahan ito? Pinaglololoko mo ang taong bayan. Matindi. Pero yun nga, it's a two-way process. Na kung walang manloloko, or kung walang magpapaloko, eto sanang mga manloloko na ganito ay hindi maging consistent. Titigil yan sa panloloko kung kalaunan wala na silang naloloko at wala nang nauuto. Pero naandyan pa rin kasi yung mga kababayan natin na napakadaling madala. Okay. Ang baba, no? Ang bababa at ang kikitid na itong mga kababayan natin na oto-oto, mga diehard at mga pulahan.